So, kita niyo na ba yung ano, sa screen? I-pin niyo na lang yung sa ano, itong kay Eileen Araguas, ano. Diyan na lang ako magdi-discuss. So, gamit ko lang yung laptop ko para at least kita ko pa rin pag may nag-react or kung may nag-comment. Okay, so siguro, ilan na ba tayo? 30. So, siguro yung iba mag-join na lang later. No, so, dapat kasi tayo ay 35. Ah, so, ngayon 30 minus pa ako. So, parang 28 students pa lang. Ano. Okay. So, i-record din natin yung attendance. Okay, so start na siguro tayo. So, ito ba na-solve nyo na? O na-try nyo ng ano? Try nyo ng sagutan? Anyway, hopefully, ano, so sana nakapagsagot kayo. So, very good kung tama. Pero kung mali, edi ito yung opportunity natin para at least papaano is mas matuto tayo kasi malalaman natin yung tamang approach para dito sa ating mga problem sets. Okay. Sige, so sinecheck ko lang kung may delay. Yan. So sinama ko lang itong ibang part na galing dun sa discussion natin, sa material natin dun, para lang i-remind na meron tayong mga kailangan. So yung mga parameters natin tulad ng ay magsulat. Wait lang ha. Hindi gumagana yung aking ballpen. Wait lang, hindi ko lang paano ito buhayin. Wait lang, ano, siguro 2 minutes. Tatanong ko lang kung paano paganahin tong ballpen. Sana hindi lobat kung hindi, medyo mas mahirap. So, saglit lang ha.
Ayan, so take 2 tayo. So, dinig ba ako ngayon, students? Ayan, sige. So, kailangan palang i-connect yung ano, yung pen bago siya magamit. Ano ba 'to minimize? Di ba ma-disconnect pag inext ko? Ayan, so hindi naman. So, mag-share lang ulit ako ng screen. Ayan, so confirm ko lang, dinig ako ngayon, malinaw? Okay, sige, start na ulit tayo. No. So again, i-discuss ko ngayon is yung solution para dun sa ating problem sets. So dito lang sa material ko ngayon is may mga sinama ako galing dun sa previous material natin dun sa discussion. So gusto ko lang i-remind, so meron tayong mga parameters tulad sa moment of inertia. Yan, moment of inertia. So yung ating standard unit for that is kilogram meter squared. Ano? So kita ba? Hindi naman siya sobrang liit. Okay naman yung view. Sige, I assume okay naman yung view. Ano? So sa polar moment of inertia, so again, yung unit natin is kilogram meter squared. Tapos sa ating angular velocity, so ang unit natin is radian per second. And sa ating torque is Newton meter. Ano? So may possibility kasi na baka pagdating sa ating exam is ang ibigay ko sa halip na per second, ano, ang mabigay ko is minute. So sa halip na kilograms is papalagay ng grams or sa halip na meter is feet. Ano? So yun lang. So kailangan lang natin siyang i-convert dito sa standard unit niya. Ano? Tapos sa volume, kasi meron tayong volume at saka mass, hindi ko lang siguro nasama dito. Meron tayong mass, ito ay kilograms. Ang force natin is Newton. Ang volume natin, volume, velocity pala. Velocity is meter per second. So nasa ano naman yan, nasa material. So pwede nyong balikan na lang mamaya. So try na nating isolve yung ating problem 1. Okay. So dito, sabi, a motor drives two loads. So one has rotational motion. It is coupled to the motor through reduction gear with A1 which is 0.1 at yung efficiency niya is 90%. So try muna nating maglagay ng figure para i-represent yung ano ba yung meron sa problem. Lagyan ko siya ng, meron tayo ditong motor. Tapos, meron daw siyang two loads. Lagyan ko muna siya ng L0. Pero yung two loads natin is yung una is coupled to the motor through a gear. Ano? So ito yung ating rotational motion. Load 1. Okay. Tapos, ano bang sabi? So yung gear ratio is meron siyang 0.1. 1
0.1 at ang efficiency niya, so efficiency, ang symbol natin dito is eta. Efficiency of 90%. Tapos yung load, meron siyang moment of inertia dito na 10 kilogram meter squared. And meron siyang torque na 10 Newton meter. So ito yung first load. And the other load as translational motion. So i-drawing ko muna. Dito meron tayong rotational to linear conversion. So instead na paikot, yung ating load is ang movement niya linear, up or down. So itataas, ibababa. Okay, so tawagin natin tong load 2. Okay. Tapos base dito, the other load has translational motion and consists of 1,000 kilogram weight. So given yung ating mass dito, which is equals to 1,000 kilograms. At meron uniform speed na 1.5 meter per second. So yung speed natin or yung velocity is 1.5 meter per second. So coupling between this load and the motor has an efficiency of 85%. So yung efficiency ng connection natin dito is 85%. So probably dun sa formula natin nakalagay is naka-assign dito, ina-assign ko siya ng N1. Tapos dito pagdating dito, M1 tapos V1 kasi first time siyang gagamitin. Pero sa akin, sinusunod ko na lang kung pang ilan ba siyang load para hindi ako ma-confuse. So instead na, wait lang, burahin ko lang itong isang part. So instead na M1 yung lalagay ko dito, so ginagawa ko lang siyang M2. Yan. So para align siya dun sa pang ilang load ba yung pinag-uusapan natin. Pero pagdating naman sa exam, nasa sa inyo kung paano nyo siya i-represent as long as tama yung solution. Okay. So for that, itong efficiency 2 o itong eta 2 is lalagyan ko lang din siya ng allocation na siya ay pangalawa. So ano pa bang given dito? So yung motor daw, meron siyang moment of inertia na, dito sa part na to, meron siyang moment of inertia na 0.2 kilogram meter squared. Tapos meron tayong angular velocity o yung speed niya na so mega m equals 1,420 RPM. So ang ginagawa ko para hindi ako masyadong mahirapan kung paano ko ba siya i-assign yung mga given naman hindi ko kayo i-require during the exam. So nasa sa inyo kung kaya nyo na siyang isolve directly and kung gusto nyo rin siyang i-redraw, so wala naman siyang problema. Hindi siya makaka-apekto sa score nyo. Okay, so wala na ba ako nakalimutan? Check ko lang ha. Okay, I think nasulat ko naman lahat ng given. So try natin siyang i-solve. So I think yung una yung magiging problema dito is sir, di ba kanina sinabi nyo ang ating unit ng angular velocity is, sulatan ko na. Unit natin ng angular velocity is radian per second. So kaya lang, sir, bakit wala naman kami nakitang radian per second dito? Tapos, yung speed na tinutukoy nyo is 1,420 RPM. So, since hindi siya radian per second, kailangan natin siyang i-convert. So, paano ba natin siya i-convert? Chinek ko lang siya sa internet. Ito ko na lang sulat sa gilid na
Yung RM natin, para siya maging rad or second. So, gawin lang natin ay na omega m para siya second. Ang unit, ano, so kailangan natin siyang uh, convert yung PM times by divided by 60. Ano. So, pag na-substitute nyo, ang magiging unit naman is rad per second. So, try natin. So, ano yung RPM natin? Uh, 3,400 RPM times 2 by divided by 60. So, pwede calculate. So, tingnan natin kung parehas na magiging sagot. So, okay ba yung yung presentation? Hindi ba delay ang sound or delay ang yung sulat? Dinig ba ako ngayon, students? Pwede pa react kung dinig. Yan, sige. So, since walang sumagot kung okay ba or kung may problem ba, so i-assume ko na lang na okay yung yung audio versus sa sinusulat. Kasi minsan delay eh. Ano. Sige, so antayin ko na lang yung answer. Ano yung answer natin? Pakitype na lang sa comment. Ano yung na-calculate yung sagot dito sa conversion ng RPM to 10%. Okay, so same answer sa akin. 8
Ayun, na-disconnect ako bigla. Although kita ko naman kaagad sa screen, bigla kasing nawala yung internet ng tablet. So, dinig ba ngayon, students? Okay, so tuloy na natin, Hindi ko alam ba't hindi ako makakonect sa internet ng Beehive, yung tablet. Pero yung laptop ko, I think sa Beehive siya nakakonect. Pero walang delay, tama ba? Okay naman yung kasi kung medyo delay yung sulat or delay yung audio, lilipat ako ng location na parehas yung connection ng internet. So, nag-thumbs up naman kayo, mukhang okay. Ituloy na natin. So, sana wag na siyang ma-interrupt. Okay? So, kanina yung hinahanap natin ay umikot. Ang hinahanap natin is moment of inertia ng buong system, yung equivalent moment of inertia ng lahat. Ano? So, since meron tayong rotational motion dun sa ating figure, so magbabase tayo sa formula ng rotational motion. Kaya lang dalawang load yun. Meron siyang rotational motion at meron tayong ah, translational motion. Okay. So, bukod dun sa formula kaninang nasa taas, gamitin din natin ito. So, actually, i-combine lang natin yung kanyang formula. So, tulad dito, kokopyahin ko lang yung part na to. Yan. Tapos lagay ko sa baba. So, yung formula natin is JEQ. So, kaya yung bahala kung JEQ or J na lang isulat nyo. Tapos, J0 o J naught uh, plus A1 squared. So, huwag niyong kakalimutan tong squared na to. So, minsan nung nagpa-practice ako, mali yung final answer ko. So, nakakalimutan ko pala yung square sa formula. Tapos, J1. So, ito yung sa rotational motion. Tapos, ano naman yung idadagdag natin para sa translational. So, kasi, uh, so, ito ay para dito lang. So, hindi pa kasama tong part. Okay, so anong idadagdag natin sa formula? So, balikan lang natin. So, ito yung sa translational motion. So, ito lang idadagdag natin. Kaya lang, itong JNAT is, since iisa naman yung pinanggalingan or yung connection niya, hindi na natin siya uulitin. Kasi madodoble. Ay, iisa naman yun sa connection. So, ito na lang yung ibababa natin. Okay. So, sulat ko na lang siya. So, gawin ko siyang red. So, M2, V2, angular velocity or omega m squared. So, ito yung magiging formula natin. Although pagkatapos nitong ating lecture, bibigyan ko kayo ng copy ng yung ating problem set with solution. Kaya lang may discrepancy kasi dun sa ibibigay ko sa inyong copy is ang ginamit instead na M2, so ang ginamit niya ay M1. Ano? Instead na V2, ang ginamit ay V1. So ako lang para hindi ako malito lalo pagka masyado na siyang marami. Uh, Again, sinasabay ko na lang kung nasa ang load ba siya. So yun naman ay representation lang so hindi siya ganun kahalaga. No, as long as naiintindihan nyo kung ano yung gagawin. Okay. Tuloy natin. So ngayon, try na natin siyang i-solve. So, JEQ. So meron ba tayong J naught or J0? So base sa sinulat ko kanina, so meron tayong value. So, 0.2. Okay. Plus meron ba tayong A1? So ito meron tayong A1 which is 0.1 squared. Tapos may J1 ba tayo? So J1 given din naman siya which is 10 plus M2. So given naman yung
M2. So, 1,000. Tapos, given yung ating velocity na 1.5 divided by angular velocity or yung omega m. So, kanina, i-convert natin siya muna. Ano? So, ito yung inuna natin gawin. Yan. So, pwede namang dito nyo siya isama yung conversion. Kaya lang, hahaba lalo yung yung equation natin. Tapos ay mas maraming pindutan sa calculator. Kaya sa akin prefer ko, i-solve muna siya ng separate. Solve muna siya ng separate para isusulat ko na lang dito, 148.7. Okay. Ito siya ay squared. Yan. So yun, pasuyo na lang, paki-calculate na lang ulit ano yung answer natin dito. Yan, bilis So the answer is 0.4 kilogram meter squared. So pag kayo yung nag-solve, so I suggest i-practice nyo to pagkatapos, isama nyo yung unit para alam nyo kung kailan nakakancel yung mga seconds, bakit siya naging Newton, bakit siya naging Newton meter, bakit siya naging kilowatts mamaya, bakit siya naging watts, So dito, hindi ko na lang sinama para hindi sobrang haba. Pero nasa given naman natin yan. Okay. So nakuha na natin yung isang unknown. Okay. Tapos, sunod nating hahanapin is power. So, kaya lang, sa ngayon, bago natin i-solve yung power, kailangan muna nating i-solve yung total torque nung sa ating motor. So, ano ba yung gagamitin natin yung formula para sa torque ng system natin? Okay, so sa rotational motion, nakalagay naman yung derived na formula. So ito lang din yung gagamitin natin mamaya. And i-combine lang din natin yung formula ng sa translational motion. Okay. So i-write ko na lang dito. TL is equals to TL0 plus so yung TL1 natin ay ito yung TL1. So, saan ba yan? A1 TL1 divided by eta 1. Tapos, i-include din natin yung sa translational motion. So, hindi ko na lang i-aakyat. So, ikan nyo na lang later on. Isulat ko na lang dito. F2 divided by eta 2 multiplied by V2 over angular velocity. Yan. So, ito yung ating magiging overall formula para sa torque load. Okay. So, try natin siyang i-substitute. Okay. So, dito, meron tayong TL0. So, meron ba tayong TL0 sa given? So, ito kasi yung L0 natin. So, walang given na TL0. So, paano natin gagawin? So, ilagay ko na para ma-avoid confusion natin. So, dito sa material natin, nakalagay, consider a motor driving two loads, load, yung isa is coupled directly sa shaft. So, may nakakonect sa shaft.
na mismo. So, halimbawa, may propeller, ano, ito yung patang control ng propeller. Kunyari, propeller yan. Ano, so, yun yung tinutukoy na load. So, load ba? Tapos, another load is yung rotational motion. So, again, sinabi kasi dito, driving tools. Ano, kaya dito sa ating problem. So, sinabi niya rin, a motor drives two loads, pero ang tinutukoy niyang two loads na yun ay itong rotational motion at saka itong translational motion. Ano? So, ibig sabihin, walang nakalagay ditong load. Ano? So, nilagyan ko lang siya ng L0 para at least parang naka-align pa rin tayo dun sa representation natin na nasa taas o yung figure sa taas. So, ibig lang sabihin, walang load na nakalagay dyan. So, after ng motor, yung shaft niya, diretso na agad sa unang load na rotational and yung second load na translational. Ibig sabihin, wala tayong load dun sa L0, so 0 yung value natin dito. Okay. So yun lang yun. Even sa problem again, sinabi naman na dalawa lang yung load and naka-indicate naman rotational at translational. Okay. Pero meron tayo sa ano ba yung A1? A1 is 0.1, PL1 is 10 Newton meter divided by eta 1. So yung eta 1 natin is nakalagay 90%. Palitin ko lang siguro para mas makita. Kita pa ba pag ganun kalit? O masyadong siya maliit? Okay naman yung ganyan. Sige. So yung method natin dito is 90%. Kaya lang, huwag nyo siyang isusulat as 90. So percentage yun. So yung equivalent full number niya is 0.9. Ano? Tama ba? Kompleto na ba? Tapos, F2. Sir, may F2 ba tayo dito? Parang wala naman kayong given na force. Ano? So, meron lang tayong mass, meron tayong velocity, tapos, ano pa ba? Itong efficiency. So, saan ko kukunin yung force? Ano? Okay. So, dito tayo sa kabilang side. So, may hindi given yung force. So, kailangan natin siyang palabasin. Ano? I-divide natin siya. So, ano ba yung formula ng force? Force equals mass times acceleration. Ano? Kaya lang sir, wala namang given dito na acceleration. So, wala pa rin, kulang pa rin, ano. So, since siya ay paano ba to? So, ang movement ng load natin is up and down. So, meron siyang acceleration. Ano? Ang acceleration niya is due to gravity. Ano? So, yun yung gagamitin natin. So, given yung mass natin na 1,000 kilograms, multiply natin siya sa acceleration due to gravity. So, instead na ganito yung formula, m times a, so pwedeng ganito, m times g or mass times acceleration due to gravity. So, ano ba yung acceleration due to gravity natin? Ano yung value? Tandaan niyo ba? So, I think madalas itong nagagamit sa iba nating subject na may computation. I think sa physics yata o kung saan pa. So, tandaan niyo ba? Pwedeng pakitype sa comment ano yung tandaan yung value niyan with ano yung kasama yung unit. Okay. So, 9.81 meter per second squared. Ano? So, atin siyang i-compute. So, ang ating value is
ah, 9 point, hindi, 9,810 um, kilogram per meter over second squared, ano, or Newton. Ano. Okay, so meron tayong value ng force, so pwede na natin siyang i-solve. Ano, so hindi na natin problema yung force ngayon. So lagay lang natin 9,810 over ang eta 2 natin or yung efficiency is 85%. So 0.85 ang ating velocity is 1.5 divided by angular velocity. So ang angular velocity natin ay ito yung gagamitin natin, which is ito, na-convert pala natin, 148.7. Ano? So sige nga, paki-compute. Okay, so yung value natin is uh, 117.532. So ito yung value natin. So ito yung Newton meter. Okay. So ngayon, pwede na nating isolve yung hinahanap natin na power. Okay. So sir, anong gagamitin ng equation sa power? Saan ba natin siya kukunin? So itaas ko lang. So dito, sa ating material, meron tayong equation ng power. So ito yan. So ibig lang sabihin is ito yung power ng sa motor, ito yung sa unang load. Although ang kanyang uh, pag-assign is load 0. So lagay ko na lang siya ay P0. Tapos dito sa part na to is P1. Ano? So ito yung magiging basehan natin. So sir, kukunin pa ba natin isa-isa yan? So hindi na. Kasi ito nga, base dito, P is equals torque load times angular velocity para sa motor. No? So ito lang yung kailangan natin. So kaya natin kinuha yung value ng ah, torque load sa motor. Okay. So dito ko na lang isusulat yung 117.532 Newton meter. Okay. So try natin namang isolve yung huling hinahanap, which is power. So equals yung torque load, ito yung sunod natin kanina, times angular velocity. So direct substitute na lang natin. 117.532 times 148.7. So ito pa rin yun, yung kanina nating sinod. So equal siya sa, so, okay, compute nga. Paki-comment na lang ulit ng ng sagot dito.
And so, dinig pa ba ako, students? Yan. Sige, 17477 7 watts. Ano? Or kung i-convert natin sa kilowatts, 17.477 kilowatts. Ano? And so dito, ang unit natin is watts. Ah, so pwede niyong i-convert pa sa kilowatts or kahit hindi na ano. So depende kung ano yung final answer nyo as long as ito ko naman yung sa solution. Ano, kung ginawa niyong kilowatts, so wala namang magiging problema. Kung watts, okay lang din. Yan. So, pansin ko lang, ano, based dito sa material at saka dun sa solution na binibigay na, solution, yung answer na binibigay ng students, even sa computation ko, minsan nagkakaroon ng discrepancy. Ano, so, point something, ano. So, hindi exact value. So, possibly, dahil sa sa way natin ng pag-solve, ano, so minsan, bine-breakdown yung pag-solve para hindi sobrang haba ng pindot sa calcu. Kaya lang during pag-breakdown, mag-round off tayo. Ano, so minsan yun ang nagiging issue, masyadong maliit yung or parang 2 decimal point nag-round off sa 3 decimal. Ah, so dahil doon nagkakaroon ng discrepancy or variation. Pero pagdating sa final answer, so titingnan ko kung hindi naman siya ganun kalayo. I can assume or kaya naman siyang makita na possible uh, discrepancy is due to rounding off. Ano, so hindi ako masyadong magiging mahigpit doon. Ano, pero pagka medyo malayo na talaga yung value, so kung malian ko man yung sagot nyo, ibabalik ko naman yung papel nyo pagkatapos, di ba? Kung malian ko man yung sagot nyo, so pwede kayong lumapit tapos ipakita nyo lang sa akin bakit kayo nag-come up dun sa value na yun na medyo malayo na dun sa sagot ko or yung sa tamang sagot. Ano? So, as long as mapakita nyo naman na, sir, dito kasi ako ng ground off sa part na to, kaya yan ang naging value. So, i-accept ko yun. Ano? Pero, syempre, kailangan nating i-prove. Pag mukhang talagang nagkamali ka, ah, hindi natin yun i-consider. So, yun. So, na-solve na natin yung problem 1. Ano? So, may question ba tayo sa problem 1? So, dito, pasensya na kung pangit yung sulat. Yung ibibigay ko naman sa inyong material is naka-type written naman yung solution. Ano, so again, magkakaiba lang kasi minsan ang ginagamit dun sa material na ibibigay ko sa inyo, again, is V1, pero ako, ang ginagamit ko ay V2, and so on. Ano? Pero same lang naman yung method. So may question ba dito or okay na tayo dito? Pwede na tayong lumipat sa sunod na problem. Yan, so I think okay na. So dito naman, so a motor drive 4 loads, 2 have rotational motion and 2 have translational motion. Okay. So may motor ulit tayo. Tapos, ito naging habit ko na lang nalagyan siya ng load zero. Ano, pero pwede nyo na siyang hindi ilagay. Ano, kasi hindi naman siya naka-indicate din. Ano. Tapos, basta ang sabi dito, may dalawang rotational motion. So, unahin muna natin yun. Itong dinodrawing ko na to, medyo pangit yung drawing kasi, pero dalawang gear yan. Ano. So, ito yung load 1. Okay. Tapos, ito naman yung load 2.
So may dalawa daw rotational tapos i-drawing naman natin yung translational. So L3, L4. Ayan. So ito na yung representation ng ating problem 2. So may dalawang rotational motion at saka dalawang translational motion. Tapos the moment of inertia ng motor dito, J0 natin ay 1.2 kilogram per meter squared. Tapos, ano ba ba? So the moment of inertia of the motor is 1.2. The motor runs at the speed of 1,000 RPM. So yung ating angular velocity dito sa part na to is 1,000 RPM. So the table shows the details of the four loads. So yung ibang given natin nandito na sa table na to. Okay. So ano ba tong mga given natin? So nakalagay naman dyan yung load 1, 2, 3, 4. Okay. So dito, meron tayong angular velocity dito. Angular velocity 1 dahil sa load 1 na 200 RPM. Okay. Tapos this part na to, ganun din, velocity 200 RPM. Tapos meron siyang inertia dito sa part na to. So J1 is 7 kilogram meter squared. Tapos dito naman sa load 2 is meron siyang J2 5 kilogram meter squared. Tapos meron siyang torque. So T1 is 10 Newton meter. Tapos ang torque natin sa load 2 is 6 Newton meter. So dito naman sa translational motion, meron tayong velocity. So dito gagamitin ko is V3. V3 is 10 meter per second. Tapos meron siyang mass na 10. So M3, 10 kilograms. Tapos ano pa bang meron? Meron siyang force na so F3, 20 Newton. And V4, meron tayong 10. So same lang din sa kanina, meter per second. Ang mass M4 is 20 kilogram at ang force 3 is 30 Newton. So ganyan lang. Sinulat ko na lang dito kung ano ba yung mga parameters na yan para mas maintindihan nyo. Pero again, hindi kayo required gumawa ng gantong figure. Ano? So pwedeng isulat nyo na lang yung mga given or kung kaya nyo nang i-direct, edi wala namang problema. Okay. So determine the equivalent inertia referred to the motor shaft and power developed by the motor. Okay. So same lang siya ng hinahanap kanina. So yung ano natin is the equivalent at saka yung power. So ito humaba lang pero parehas lang din halos ng approach. Ano? So given ulit yung ating angular velocity. Okay. Which is angular velocity is 1,000 RPM. So convert lang natin siya sa rad. So 2 pi divided by 60. So wag niyo na lang kakalimutan tong conversion.
Baka pag dito pa lang makalimutan nyo na, mali na agad yung sagot nyo ah, sa ano, yung mga sagot nyo sa problem set. So 1,000, sige, paki-compute na nga lang ulit. Ano yung value natin dito sa rad per second? 104.712. So ito na, 104.7 ang ilagay natin, rad per second. Okay, so try na nating isolve yung ah, moment of inertia. Okay. So, isulat muna natin yung formula. J equals J0 plus A A1 squared J1 plus A2 squared J2. So itong dalawang to is ito yung sa formula ng ating rotational. Plus translational naman, so katulad ng kanina, M sorry. M3 V3 over squared plus M4 times velocity over omega M squared. So again, wag niyong kakalimutan itong squared na lang. Pag nagko-compute. Okay, so meron ba tayong value ng JO? So, base dito, meron. Meron ba tayong value ng J1? Meron. J2 meron. Kaya lang, wala tayong value ng A1. Ano, so, hindi given. Not unlike dun sa kanina, given naman yung A1. Ano. So, dito, hindi. So, ngayon, hindi pa natin siya directly masasolve. Ano. So, unahin muna nating solusyonan is, ano ba yung A1? So, balikan natin yung sa material. So, may way tayo para uh, makuha yung value ng A1, which is kung given ba yung N at saka N1, ano ba yung N? So, iba to sa efficiency ha. So, yung efficiency, ang symbol niya is eta. So, again, symbol niya is mas mahaba. Parang ganyan. Medyo crunch nga lang. Pero pagka itong N ay so is number of tooth or number ng ngipin ng of the gear. Ano? So, kung gaano karami yung ngipin dun sa gear. Ano? So, N divided by N1, kaya lang, sir, wala din sa given natin na number of tooth nung mga gears. Ano? So, meron pa tayong isang way. So, given by yung uh, velocity sa motor side and dun sa load side. So, given naman yun. Ano? Ay, sorry. So, given yung angular velocity natin, ito yun. So, Wm1 ka, saka Wm2. Ayan. So, given naman siya. So, ibig sabihin, pwede natin makuha yung value ng A1. Okay. So, dito ko na lang isusulat sa gilid. So, A1 is equal to Wm1. Okay. Wm1 over W
So, ano ba yung value nito? Again, WM natin is 200 RPM divided by nito, 1,000 RPM. So, depende na lang isulat yung unit kasi makakansel lang naman walang unit ang D ratio. So, ang ito is 0.2. Ito yung A natin. So, sir, paano naman yung A2? Ano? So, parehas lang din naman na yung omega M natin is 1,000. Tapos yung omega 2 or angular velocity, yung ating load 2 is 200 lang din. Kaparehas lang sa load 1. Ibig sabihin lang, ang A equals to A2. So, parehas siyang 0.2 yung value. Okay. So, pwede natin siyang solve kasi alam na rin natin yung A2. So, J equals, so J naught natin is 1.2 plus A1 squared. So, ang A1 natin ay 0.2 squared times J1, J1, 7. Tapos, plus 0.2 squared times J2 natin ay 5 plus M3. So, given yung ating mass. So, 10, given yung velocity natin, which is 10 din. Tapos, ang velocity is 104.7 squared. Tapos, M4, 20 times velocity 4. So, same lang siya, 10 din. Tapos, 104.7 squared. So, pasuyo na lang ulit pa-calculate ano yung sagot dito. Okay. So, ang sagot ay, ano ba makita dito yung comment? Wait lang. Yan. So, answer is 1.953 kilogram meter squared. Okay. So, nakuha na natin yung una nating required sa problem. Okay, so sunod nating i-calculate is power. Pero same lang din nung kanina. Kailangan muna nating i-solve yung torque. Ano? So, kailangan nating i-solve yung torque dun sa motor side. So, same lang din nung kanina, hindi ko na lang i-aakyat uli kasi nakita nyo na naman kung saan ko kinuha. So, i-rerecta ko na. So, TL0 plus A1 TL divided by eta 1 plus A2 TL2 divided by eta 2 plus F3 E times V3 over angular velocity. Tapos same lang din. F4 eta 4 V4 angular velocity. Okay. So, same lang nung kanina. So, actually, dun sa ibang mga nakikita kong solution dun sa pag tinitingnan ko siya online, hindi na nila sinasama to. Kasi, in-specify na
may load dun sa may shaft. Ano. So, pwede hindi nyo natusulat. Sa akin, sinusulat ko lang para mapag-usapan din natin. Ano. Para baka kasi yung possible tanong ng iba, sir, bakit walang TL0? Ano. Or bakit siya na zero? So, try natin siya solve. So, A1, ang A1 natin is 0.2 times TL1, so 10 divided by the 1. So, sir, hindi naman given yung value ng eta dito or hindi na, wala namang sinabing efficiency. Ano? So, kadalasan kasi, um, pag yung ating shaft is nagkaroon na ng load tapos connected siya sa gear and connected siya sa nagko-convert ng rotational to translational motion, hindi siya 100% efficient. Ano? So, or hindi siya ganun ka-perfect yung transmission. Ano? Ah, pero pag hindi given, pag hindi given yung value ng efficiency, i-assume natin na perfect yung conversion niya. Ano? So, i-assume natin na 100% ang efficiency. So, wag niyong kakalimutan, baka yung iba mga problema, hindi ko na masolve yung problem kasi hindi naman given ang efficiency. So, pag hindi given yung efficiency, i-assume na siya ay 100%. Ano? Or ang value niya is 1. So, yung eta 1 natin, 100%, kaya 1 lang siya. Tapos ang atin, dito sa part na to, A2, 0.2, na nga yung ating 6 Newton meter divided by 1 plus F3. F3 natin is 20. Tapos eta 3 natin is, again, i-assume natin na siya ay 100%. Tapos V3, 10 divided by 104.7 plus force for 30 over 1 times 10 divided by 104.7. Okay, so yan na yung direct substitution. So pasuyo na lang paki-compute. So yung, meron namang sagot. So antayin ko lang yung comment nyo dun sa answer natin sa torque. Okay, so ang sagot is 7.975 Newton meter.
Simplify ko na. 7.975 Newton meter. Wait lang. Wait. 10 seconds. Papahinga ko lang yung kamay ko. Ang bigat pala ng tablet. Okay. So, ang sunod nating i-compute is yung power. So, same na lang din naman nung so, pinakita ko naman sa inyo kung saan kinuha tong P or power equals TL times angular velocity. So, kinompute natin is 7.975 is 10.7. So, pasuyin na lang ulit compute. Okay, so yung answer is 835.072 watts. Ano? So, possible maging question, sir, yung ating sagot, yung ating final answer is ilan ba yung decimal na ating isusulat? Ilang decimal value? So, ang ire-require ko is hanggang 2 decimal value. Kaya lang, kung sakaling merong hindi sumunod, hindi ko siya paghihigpitan kasi hindi naman siya malaking bagay. Ano, kung ginawa nyo pa rin na sa halip na 835.07, ang sinulat nyo is 835.072. So, tatamaan ko na rin yun. Ano, kung gusto nyo isulat ng mas mahaba, wala namang problema. Ano, so, also, i-remind ko lang, possible, again, is magkaroon ng discrepancy. Pero, sir, ano ba yung pinakatamang sagot? Ano, so, ang pinakatamang sagot is yung walang putol yung computation. So, lahat directly is ah pipindutin natin sa calculator nang walang ano, nang hindi be-breakdown. Ano. So, pagka ganun, syempre hindi na tayo nagra-round off. Ang ira-round off na lang natin is yung final answer. So, yun yung pinaka-accurate. Ano. Pero again, i-consider ko naman yung discrepancy. If breakdown nyo, tapos hindi totally the same yung value ng answer nyo dun sa answer ko. Okay. So, I think na-solve na natin ang hinahanap, which is yung power and uh, moment of inertia. So, doon naman tayo sa problem 3. So, dito nakalagay, a weight of 500 kg is being lifted at a uniform speed of 1.5 meter per second by a winch driven by a motor running at a speed of 1,000 RPM. So, sulat natin, motor, tapos, yeah, para masunod lang natin, lagay ko siya na L0. Tapos, meron siyang weight na 500 kilograms na siya ay ililift. Ano? So, yung load natin is 500 kilograms. So, lagay ko siya dito. Load 1, which is mass 5. Mass, ba yan? M1 equals 500 kilograms. Kaya lang, sir, ano ba yung winch? Ano yan? Hindi kasi natin yung nabanggit during sa discussion, ano? So, kaya may figure ako dito. Ganito yung itsura ng winch. Yan yung so, may pinupulon lang siya. So, motorized winch to. Ano? So, dito sa ano, part na to. So, para hilahin, kung ito'y sa barko, di probably yung anchor niya.
So, para hilahin ay di ikot yung motor, tapos pupulunin niya. Ano, hihilahin niya yung load. Yan. Yun na. So, I hope naintindihan niyo kung yung ano yung choice. Ano, okay. So, itong L0 natin is ito yung ating winch. Ano. I don't know if ganito rin ba yung nire-represent ng iba kasi wala akong makitang ibang solution for this one na nag-provide ng representation. So, ito lang yung representation ko. Okay, so, possible yung iba gumamit pa dito ng L0 tapos ito yung L1 which is makakancel lang din naman tong part na to. Kaya, idinirect ako na ng ganito. So, again, di naman to required. Okay. So, ulitin ko na lang. Tayo magsulat. A weight of 500 kilograms is being lifted at a uniform speed by a winch of 1,000 RPM. So, itong winch, yung pinakita kong figure kanina is, ano ba yung speed niya? 1,000 RPM kasabay siya ng speed din ng ating motor. Ano? Ibig sabihin, ang angular velocity natin is 1,000 RPM. So, saan ba naka-base yan? So, dito, yung speed, since ito yung shaft ng motor, ano, and directly coupled yung ating winch. So, ito yung winch natin. So, kung ano yung speed ng ating motor shaft, yun din yung speed ng ating load. Kaya, so dito na lang natin tingnan. So, pareha siya ng angular velocity. Okay, so ano pa bang nakasulat? Ito pala yung RPM. Tapos dito, itong uniform speed na 1.5 meter per second, yung velocity natin. 1.5 per second. So, madali din naman siyang parang ma-distinguish base sa kanyang unit. So, 1.5 meter per second. So, probably velocity. RPM, edi angular velocity yan. Kilograms, so mass yan. So, ano pa ba? So, yung moment of inertia ng motor, JO, is equivalent to sorry. Nasa na yun? 0.5 kilogram per meter squared. And yung weight ay 0.3 kilogram meter squared. No. Kaya lang medyo may confusion na dito sa part na to kasi L0 yung ginamit ko dito. So siguro gawin ko na lang yung sinabi ko kanina. Narito yung L0 tapos ito yung L1. Ano? Sa part na to. Para lang yung representation ko ng winch ay J1 yung gagamitin ko. 0.3. So actually dun sa solution na ibibigay ko sa inyo dun sa material, instead na ganyan yung sulat, JW yung nakalagay. Yan. So, ngayon lang para mas madali ko may paliwanag, L1 yung gagamitin ko, load 1. Pero L1, again, dito, correct ko na lang, L1 is yun siya ang winch. Okay. So, ano pa ba? Calculate the load torque and the equivalent moment of inertia report to the motor shaft. So, ang hinahanap natin is load torque again
at saka moment of inertia, JO. Sorry. Moment of inertia nung system. So may nakasulat pa pala dito, in the absence of the weight, so the motor torque is 100 Newton meter. So running at a speed of 1,000. So nasulat ko na rin naman kanina. Ano? Kasi again, ang speed ng winch is same ng speed ng motor. Okay. So paano natin isosolve si torque? Ano? Pero katulad nung kanina, unahin muna natin ang um, unahin natin ang moment of inertia. Yan. Although meron na naman tayong RPM dito, so gawin muna natin siyang rad per second. So I think ito yung kanina rin na value. So tama ba? So 1,000. So same nga siya nung kanina. So 104.7 rad per seconds. Okay. So sulat natin yung ating equation para sa moment of inertia. J equals J0 plus. So again dun sa ating sa ibibigay sa inyo material, JW yung nakalagay. Pero para lang masunod itong figure ko, gawin ko siyang J1 okay, plus. So yung moment of inertia nito, tapos moment of inertia nito. Which is ang formula, katulad lang din naman nung kanina, para sa translational motion, M, ito gawin ko ng 2, 2, 2, M2 times V2 over angular velocity squared. So kung isa-substitute natin directly, 0.5 uh, plus 0.3, sorry, plus 500 times 1.5 divided by 1 o 4.7 squared. So ano na lang, paki-compute na lang ulit. Okay, so yung sagot natin dito is 0.902 kilogram meter squared. Okay. Tapos, compute naman natin si torque. So, kung ba susulat? Dito na lang is equals to, ano bang value natin dito? Ito yung sa torque ng motor. Plus ano pa bang kulang ko? Wait lang.
Ito lang ang aking representation. Wait. So, dito sa part na 'to nakalagay, in the absence of the weight, the motor developed torques of 100 Newton meter when running at 1,000 RPM. Ano? So, kung wala daw 'tong load na 'to, yan. Ang kailangan ng motor na torque para mapatakbo, again, ng walang load, is 100 Newton meter. Ano? So, bakit kailangan niya ng, burahin ko lang tong, bakit kailangan niya ng 100 Newton meter? Ano? Kasi yung winch, ah, may required na rin siyang torque para siya ay mapaikot. Ano? So, yung required niyang torque, so dito pala dapat sinulat. Ang required niyang torque is 100 Newton meter. So, hindi siya normal na load. Ano? Or hindi siya pwedeng i-neglect. Ano? So, again, ang required, kahit walang load, ang required ni motor para tumakbo is 100 Newton meter kasi yung torque na required ng ating load 1, which is yun yung winch natin. Okay. TL1 less torque nito, so ang formula ay F times eta, F2 pala, eta 2 times V2 over angular velocity. Ano? Yun, so pasensya na kayo kung medyo nako-confuse ako kasi yung hindi ko kasi sinusunod kung ano yung nakasulat dito. Ano, dito sa aking material na ibibigay ko sa inyo later on yung may solution. So ang value ng ating TL1 is 100. Tama ba? 100 Newton meter. Tapos ang value ng force natin ay, so yun. Sir, wala na naman tayong given na value ng force. Ano? Pero meron tayong value ng mass. So force again is equals to mass times acceleration due to gravity. So 500 times 9.81. So ano yung pa-compute na nga lang, wala din kasi akong hawak na calculator. Yes, sige, gamitin ko na lang yung phone ko. Madali naman tong isulat. Okay, so ang force natin is 4905 dahil yung mass natin is 500. Ano? Ito ay Newton. Okay, so 4905 sulat ko lang ng ayos. 4905 tapos hindi ulit given yung efficiency niya. So 1 lang yan. Ano? Tapos velocity natin is given 1.5. Tapos 104.7 ang ating angular velocity. Yan. So, pasuyo na lang paki-compute.
So, ang sagot ay 170.187 Newton meter. Ano? So, nasolve na natin yung dalawang hinahanap. So, siguro para hindi rin ako ma-confuse, yung final answer is ire-require ko na i-box nyo. So, ayun. Actually, yung nakita kong um, film set na binigay din as ungraded is tatlo lang. Ano? And then, trinay ko ulit i-visit yung material nung kasabay ko nagtuturo. Ah, meron siyang in-release na ah, material, itong problem set, tapos with solution, pero meron siyang additional pang isang problem. So, instead na problem 1 to 3, problem 1 to 4. Ano? So, ang i-release ko sa inyo sigurong material is yung problem 1 to 4. Kaya lang, sir, i-discuss pa ba natin yung ah, problem 4? So, hindi ko na siya i-include ano, sa ating midterm exam para medyo align din ako dun sa aking mga kasabay na nagtuturo. Ano, so it's for you na lang para kung gusto niyo pa siyang kung gusto niyo pa siyang reviewin pero sa akin hindi na siya magiging part ng midterm natin, yung problem 4. So probably paikot-ikutin ko lang tong mga given dito sa ating problem 1 to 3. Tapos again, bantayan nyo na lang yung mga unit. Ano? Siguro hindi naman ako maglalagay ng ah, conversion na medyo magkakaproblema kayo pag hindi nyo alam. Maliban na lang dito sa mga nabanggit na natin. Ano? Pero grams to kilograms, meter to kilometer, seconds to minute, I think napaka-basic nun. Hindi na dapat siya maging issue. Pero siguro meter to inch, hindi na siguro. Ah, baka makalimutan nyo kung anong conversion ng meter to inch. Hindi na agad masasagutan. Ano? So, again, more on siguro yung kinover lang natin, yung specific gravity, yung acceleration due to gravity, ano pa ba, conversion ng ah, RPM to radian per second, ano, syempre kailangan yun. Tapos so again, bantayan nyo na lang meter or kilometer ang isulat ko. Grams instead of kilograms. Yan. So, yun lang. I think cover ko na yung dapat kong i-discuss ngayon. So, meron ba kayong question? Meron kayong concern? Or meron kayong nalito dito sa part na diniscuss ko? So, pwede ko naman siyang ulitin o i-emphasize ko yung yung naging issue. Or naintindihan ka? Naintindihan? Baka naman hindi naintindihan. Yeah, sige, hopefully maintindihan nyo. Pag binigay ko naman sa inyo yung yung problem set with solution, nakikita nyo napaka-iksi lang talaga ng solution dito. Try ko lang siyang i-explain talaga kung saan pinagkukuha. Kasi dito nung nakita ko yung material para sa akin parang ah, hindi enough in my part para maintindihan ko saan ba siya pinagkukuha, paano ba siya inanalyze. Ayun, parang magic lang na bigla na lang nagkaroon ng value yung formula. So kaya yun yung in-explain ko sa inyo. Kaya minsan iniiba-iba ko yung ginagamit kong ah tawag dito, yung pag-assign ko ng variables. So again, sa alip na JW, J1,
para lang mag-align siya sa gusto kong i-explain. Ano, pero either way, gawin niyo yung ginawa ko or gawin niyo yung nasa sa problem set with solution na ibibigay ko or kayo yung mag-assign basta hindi naman siya totally mag-iiba yung formula is nasa inyo naman. So titingnan ko lang again is solution, how you solve the problem, saka yung final answer. Yan. So may question ba, students? Ang exam natin ay next week. And siguro walang tatanong ano ba yung possible uh, type ng exam. So ang iniisip ko dito is although minimal lang naman yung discussion dun sa ating material, pero mag-include siguro ako ng identification dun sa material na yun, and after that, computation na. So, I think hindi naman masyadong mahirap i-master yung kung ano yung magiging possible lumabas dun sa identification. So, ilang page lang kasi yan. So, sa computation, talaga kayo focus. So, computation and identification, magiging total niyan is, ang plano ko ay 100. So, titingnan ko lang kung ilan ang bibigay kong problem sa inyo. So, may question ba? May concern? Yeah, Carl. Sir, anong day po kayo ang exam? Wala pang final date para sa exam. Even if actually nabigyan na kami ng heads up kung anong possible day pero hindi pa kasi final. So ang mag-a-announce sa inyo kung anong araw 'yon is department. So kahit kasi ako kahit minsan nabigay na sa amin yung schedule, nagugulat na lang ako. Dati pang umaga, pang hapon biglang naging pang umaga kasi medyo mahirap mag-schedule. Lalo't may mga humahabol pa. So basta ang sigurado next week 'yon, kasabay ng exam week. But the possible exact date ay department ang mag-a-announce. Sige, may question pa ba? Okay, kung wala nang question, siguro pwede na nating i-dismiss yung class. So, I still suggest nyo pa rin siyang isolve kung sakaling hindi nyo pa siya natatry isolve kasi iba pa rin ang absorption ng knowledge pag pinanood nyo lang versus sa ginawa nyo mismo. So ako nung tinitingnan ko to, nung sinosolve ko siya, kasi ang tagal na bago ko siya ulit na-handle tong subject na to. So dati kabisado ko pa lahat, pero nung nireview ko, marami akong naging tanong, na parang nasabi ko sa sarili ko, hindi ko pala siya kayang isolve on the spot. So kung nag-exam ako nung time na sinubukan kong tingnan yung problem, probably ako nun. So inaral ko pa, inanalyze ko pa. So bago ko siya naintindihan. So sana kayo rin, para hindi na tayo umabot sa mababa yung score tapos removal sa dulo. Sige, so wala nang question, wala nang concern. So salamat sa mga umattend. So pwede na tayong mag-leave. Class is dismissed na. Sige.